So meron bang nakakaalam nung ating passage na kinuha? Maaaring sa mga oras na ito, marami na ang nakatapos nung pag-aaral about Genesis, the book of Genesis, di po ba? But then again, alam ko na hindi lahat alam ito. So sa ating background po ng ating passage, makikita po natin dito yung time na kung saan tinawag ni Jacob ang kanyang angkan, ang kanyang mga anak, the 12 sons of Israel. Sapagkat siya ay nasa deathbed na. Malapit na po siyang mamatay. Kaya nga sinabi dito sa verse 1, Then Jacob called for his son and said, Gather around so I can tell you what will happen to you in days to come. Assemble and listen, sons of Jacob. Listen to your father, Israel. Alam na po, naman po natin yung tatlong patriarch ng Israel. The first is Abraham, then yung kanyang anak na si Isaac, and then Jacob. Di po ba? And then ito yung labing-dalawang anak ni Jacob na kung babalikan po natin yung ating text sa mga nauna, tinawag na siyang Israel ng ating Panginoon. Kasi narito na yung katuparan ng covenant ng ating Panginoon from Abraham to Isaac, and then it will happen to Jacob. Pag binasa po natin yung Genesis 35:23, makikita po natin dito yung 12 anak ni Jacob o ni Israel. Yung anak niya kay Leah, ang kanyang unang asawa, si Ruben, Simeon, si Levi, and then Judah, si Issachar, and then si Zebulun. 6 para kay Leah. And then kay Rachel, si Joseph and Benjamin. Sa kanyang concubine, na kung saan binigay ito, yung servant ni Rachel, si Bilhah, naging anak niya dito si Dan at si Naphtali. Doon naman sa servant ni Leah, si Gad at si Asher. So ito po yung 12 original na anak ni Jacob. At alam naman natin, in the days to come, sa history ng Israel, nabago, medyo may nabago. And may kinalaman kasi yung prophecy ng ating Panginoon. So, at this time, there is no doubt, sa 12 anak ni Jacob, they are very anxious to hear what will their father say to them. At alam naman natin na kapag ganitong time, blessing actually ang binibigay ng mga tatay. Hindi mana. Na kung saan sa mga panahon natin, di ba, hinihintay na eh. Di pa nga namamatay, hinihintay na yung mana. But in Jewish tradition, blessing po. Pag malapit na pong mamatay ang kanilang ama, blessing ang kanilang hinihintay. So, blessing. So, sa ating pong text, makikita po natin yung tatlong eksena. There are 3 scenes na dinisclose ni Jacob para sa kanyang anak na si Ruben. So, ito ay para kay Ruben lamang. So, meron pang mga 11 anak siya. So, 3 scene, 3 picture. At makikita natin yan sa verses 3 to 4. Napakaikli nito, pero malaman po siya. Kung titignan natin, parang wala naman tayong mahuhugot na lesson eh, di po ba? Pero there is. So ang una po, his birth. So scene number 1 is his birth. Ang sabi diyan sa 3, Reuben, you are my firstborn. Napakahalaga po ng heritage o yung background sa kultura ng Jew. Napakahalaga po nito. At kapag ikaw ay firstborn, ang daming entitlement po nito. Ano yung mga entitlement? Double portion of inheritance. Double portion. Sa atin ngayon, di ba, yung bunso eh.
Bunso yung talagang maraming natatanggap eh. Pero sa Jewish tradition po, ang firstborn, double portion po ang ibinibigay sa kanila. Alam niyo po ba yung ang meaning ng name ni Ruben? It means a son. A son. Anak po ng lalaki. Ruben. So kung sino man yung mga kakilala nating Ruben, ang ibig kong sabihin ng kanilang name, a son. Kuya Ruben Reniva, a son. Ruben Morgan, a son. So Ruben was born the first son of Jacob by his wife Leah. At makikita natin dito, siya yung first na tinawag. Yung commendation, ibinigay kaagad sa kanya. Siya kasi ang first born. So, ang isa pa sa mga entitlement ng firstborn, lordship, or yung pagiging chieftain. Sa kanila ipinamamana. And siyempre, yung prestige and power. Kaya nga, ang sabi ni Jacob, you are my firstborn, you are my might, the first son of my strength. Alam naman natin dito yung ligaya, diba? Kapag tayo ay nagkaroon ng anak na lalaki. Hindi ko naman minamalit yung anak na babae, pero yung ligaya ng isang ama, kapag meron siyang anak na lalaki. Why? Kasi tagapagmana siya ng kanyang, of course, yung apelyido eh. Yung salin lahi niya eh. Ito yung prestige niya eh. Kaya napakasarap. Kumbaga hindi siya mahihinto. Yung linyada niya naroroon. Especially kapag ito ay yung panganay talaga. I believe so. So sin number 2 is adulthood. Paano ba siya lumaki? Ang sabi sa ating passage, excelling in honor, excelling in power. There is no doubt na si Ruben ay lumaki na mabuti. Mayroong magandang prestige or dignity, honor, at makikita yung kalakasan sa kanya. Maaaring respectful din siya sa kanyang mga magulang or obedient sa kanyang mga parents. Because, why? He make his parents proud. Very proud sila kay Ruben. At sabi nga dito, source siya ng dignity ng pamilya. Source siya ng dignity, ng honor. But then again, in sin number 3, ano yung sinabi sa kanya? Kung ikaw, napakaganda ng inyong mga naririnig, di ba? You are my firstborn, excelling in honor, excelling in power. And then, biglang naging condemnation. I-picture out ninyo yung inaasahan niyang sasabihin sa kanya ng kanyang ama. Ito na, ito na. Ito na yung hinihintay ko. But, hindi nangyari. Ano ang sinabi ni Jacob sa kanya? A condemnation. You are turbulent as the water. You will no longer excel. You will no longer excel. Why? At makikita natin yan sa ating text. Ang sabi sa 4, verse 4, turbulent as the waters, you will no longer excel. Why? For you went up unto your father's bed, unto my couch, and defiled it. Pag binasa po natin yung Genesis 35:22, makikita po natin yung nangyari. So, ano ba yung nangyari? Nag-commit po siya ng adultery. Ang sabi sa Genesis 35:22, while Israel was living in that region, nagpunta po siya sa Bethlehem. Naroroon po sila. At the same time, ito yung time na kung saan ipinanganak si Benjamin. Magkakasunod po yan pag binasa natin yung chapter 35. While Israel is in that region,
Reuben went in and slept with his father's concubine Bilhah, and Israel heard of it. Narinig po ito, nalaman ni Jacob. Pero there is no confrontation na nangyari. For 40 years. Until that day, kung saan siya ay mamamatay na. Kaya naman, ang sabi sa kanya ni Jacob, you will not excel. You will not excel. So this is the 3 sins na makikita natin sa ating passage. You are my firstborn, the beginning of my strength, my might. You are excellency in honor, in power, but you are turbulent as the water. You will not excel. Now, what is our relationship dito sa passage na ito? Ano namang kinalaman natin mga Kristiyano? It is a prophecy sa bayan, sa tribe mismo ni Reuben. Pag binalikan po natin yung 2 Timothy 3:16, alam po natin yung sinasabi that the scripture is profitable for teaching, for reproof, for correcting, and for training in righteousness. Even it says in Romans 15:4, the passage is written, why? For our instruction, for our to teach us. So meron pong kinalaman ang pangyayari na ito sa ating mga Kristiyano. So let us examine this rebuke of prophecy of Reuben by his father Jacob. Ang tanong, ano ba yung likeness natin na maaari nating ihalin tulad kay Reuben? Una po, siya ay firstborn. Hindi po tayo firstborn. Ang sabi po sa Colossians, ang ating Panginoon ang firstborn. But we enjoy the benefits na meron ang isang firstborn. What is it? Meron po tayo mga Kristiyanong tinatanggap na double portion, just like a firstborn. Meron po tayong tinatawag na grasya, di po ba? Alam po natin ito. At meron tayong tinatawag na special grace. At tayo ng mga Kristiyano, meron po tayong special grace. Ito po yung isa sa mga tinatanggap natin na maaaring hindi natin alam at this point of time. Pero double portion po ang ating tinatanggap sa ating Panginoon. Kung ang mga firstborn, meron po silang kingdom right, sila ang magiging chieftain, ano naman tayo? We are co-heir ng ating Panginoon. Tagapagmana rin po tayo. So tagapagmana ng langit. So yung ating pag-aaral, we will focus on this. Turbulent as the waters, you will no longer excel. Sa praise na ito, sa final rebuke na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Reuben. So what are the lessons from the life of Reuben? There are several, and meron akong kinuwang 3. So una, the outright lesson that we can learn from the life of Reuben is 1, do not dabble with sin. What does it mean? Do not dabble with sin. Dabble means not to flirt. Not to flirt with sin. Ano pa? Do not play around with sin. Or play games with sin. Do not toy sin. Naglalaroan mo. Or not to be serious with sin. Sometimes in our life, minamaliit natin yung sin. Mapagwawagian ko yan. At talaga namang iniuumang mo ang yung sarili sa
sin. Ang sabi po sa 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So yung unang lesson po sa atin is a warning from the Lord. Not to dabble, not to flirt with, not to toy sin, or maliitin yung tinatawag na kasalanan. It is a warning to be alert and to be sober-minded. Alam naman po natin ang devil, the enemy. It will lay its bait. It will deceive us. Very subtle kung minsan, just for us to commit sin. And on our passage, while Jacob is away, Reuben takes the opportunity to satisfy his fleshly desire. He give in. So doon sa tinatawag na lust. Kaya naman ang warning sa atin ng Panginoon, be alert. Always be alert. If we are alert sa scheme ng kalaban, first sign pa lamang alam na natin, nilalatagan ako ng pain ng kalaban. If you are alert. Paano ba magiging alert? We have to know his scheme. And ano ba yung scheme ng kalaban? Ano ba yung ministry na meron ng kalaban? To kill, steal, and to destroy. And it all starts with what? Deceiving us. Na kung minsan yung maganda sa ating paningin, masarap sa ating pandama, yun pala yung ginagamit ng kalaban. And that happens to Reuben. It all starts with putting doubt. Katulad ng ginawa niya kay Eve. Sa atin naman, yung ating mga senses ang ginagamit niya. Yung 5 senses natin to lure us sa kasalanan. So be alert. Hindi lang iyon. Ang sabi, be sober-minded. It goes hand in hand. If you are alert, meron kang maayos na pag-iisip. Kasi yung real issue, kasi kung minsan, di ba, ang ginagamit nating dahilan justification yung kalaban. But we know, sa pag-aaral natin ng DCL, what is our greatest enemy? Not the enemy without, but the enemy within. Yung ating mismong sarili. Yung ating mismong mga sarili ang ating kalabang enemy number 1. And so, what is the real issue talaga? Satan is a factor, definitely. But the real problem is that Reuben has a turbulent character. Meron siyang turbulent character. Meron siyang raging desire. Uncontrollable appetite. Especially sa flesh. Isipin mo maging asawa ng kanyang ama. Nagawa niya iyon, di ba? If you have a sober mind, hindi mo magagawa iyon. But he did it. Ang talagang problema is his character. Meron siyang hindi magandang character. And that is having a turbulent character. Why? He takes the opportunity to do what he wants. He did what he wants without thinking the repercussion or the damage it will bring forth. Diba? Sa pag-aaral kanina, yung fatal attraction, we tend to ignore
yung mga damage na maaaring ibigay nito just to satisfy what we desire. Ito yung nais ko eh. Di ba? Example nga, for the benefits of the others, yung pusher, yung user, alam naman nilang mali yung ginagawa nila, di ba? In the long run, masisira ang kanilang buhay, ang kanilang sarili, ang kanilang katawan. Sa mga pusher, makukulong sila for how many years? Pero yung nais nila pa rin yung nasusunod, di ba? Yung temporal na benefit nito. And sometimes, we are like Ruben. Aminin po natin o hindi. We are like Ruben. We tend to ignore the warnings ng ating Panginoon just to satisfy what we want or what we desire. Narinig niyo na po ba yung idiom or phrase na ang sabi, do not burn the cathedral just to fry an egg? Do not burn the cathedral just to fry an egg. If you have a sober mind, you will not use yung cathedral o yung bahay mo para magluto ng isang itlog. What does it mean? What does it mean? We certainly compromise big time. We compromise big time just to get hold of what we want. What is our cathedral na tinatawag? It is our reputation, our honor, our dignity, our positive influence towards others. Ito po yung ating mga cathedral na tinatawag. Or simply put, ito yung ating honor. But because of that small sin or that particular sin, I'm not in particular sa sin ng incest or adultery. We know sin is sin. Sa Bible na ating pinag-aaralan, wala pong venial or major sin. Sin is sin. Mali sa mata ng ating Panginoon. So ito po ay mapaliit sa mata ng tao o mapalaki sa mata ng tao, sa mata ng Diyos. Ito ay kasalanan. So nagkakasala tayo sa ating Panginoon. At lahat ito ay nagdudulot ng risk sa ating reputation. Napakaganda ng isang lately, mayroong kapatiran na kung saan nakapulot ng cellphone. Kapag tayo po pinakubabawan ng ating greediness, sa akin na to, di po ba? Reforma to, punta na ako ng Batal. Pero napakaganda po ng ginawa ng kapatid. Ito po ay ibinalik. So sa maliit na bagay na yun, makikita yung honor na meron ka, karakter na meron ka, di po ba? So napakaliit na bagay lamang po yun. Napakaliit na example, but meron siyang malaking impact kapag nalaman po ng mga kapatiran. Because you are trustworthy. Hindi mo inaaring sa iyo yung bagay na hindi naman talaga sa iyo. And we, mga believers, ang mga mata ng mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, laging nakatunghay sa ating mga buhay, sa ating mga ginagawa. So sabi ko nga kanina, yung nangyari, yung ginawa ni Reuben, hindi siya kinonfront ni Jacob for 40 years. What we know, hindi siya makakaligtas sa mata ng ating Panginoon. Maaring meron tayong mga ginagawa
or gagawin ng mga kasalanan, sa palagay natin walang nakakakita, walang nakakaalam, but we know God is everywhere. God knows everything. So, ang nangyari, yung privileges ng isang firstborn, wala na sa kanya. Yun lang naman eh. Yun lang, di ba? Napakalaki nang nawala kay Reuben. Ang kagandahan lang, na-demote siya. Hindi siya, kumaga, sinipa or sinipa sa angkan or ano, di ba? Hindi siya na-outcast or pero na-demote lamang siya from being firstborn into a normal son na lamang. Kaya naman yung mga privileges niya ibinigay sa mga kapatid niya. Yung double portion ibinigay kay Joseph. Diba? In the later ng kwento, yung anak niya ang ipinalit sa isang 12 sons at sa 12 tribes of Israel, si Manasseh. Yung lordship or pagiging chieftain, hindi sa kanya napunta. Napunta kay Judah. Yung priesthood, yung prestige, yung privilege na makaniig ang Panginoon, napunta kay Levi. Yun lang naman nawala sa kanya. Ang sabi ng ni Lord, you will not excel. Turbulent as water, you will no longer sink. So, mga kapatid, ang warning po sa atin ng ating Panginoon, do not dabble with sin. Do not expect to save our reputation, our positive influence to others if we commit sin. Certainly, Reuben left an indelible mark sa kanyang character. At hindi lang iyon, katulad sa pag-aaral sa kanina, meron po siyang ripple effect. Hindi lamang siya. Ang nagdanas din ng parusa is ang kanyang family. Kapag tinuloy niyo po yung kwento. So, as a Christian, we must understand that dishonor is a wound that will not be healed without a scar. So, ito, do not dabble with sin, a warning from the Lord. Number 2 is this. Nasabi na rin halos kanina, Reuben's virtue is unstable as water. Sa ibang translation kasi ang ginamit, unstable. So sa iba, turbulent or uncontrollable as the water. Ang sabi sa 1 Corinthians 15:58, ang challenge po sa atin ng ating Panginoon, ang panukala niya, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Diba sa ating kinanta kanina? Be still. Be still. Ang panawagan sa atin ng ating Panginoon. Pag pinag-aralan po natin yung properties or karakter ng isang tubig, makikita po natin na unstable po siya. Unstable. Why? Because water always takes the path of least resistance. Kung saan po merong butas, doon po yung dadaan. Whenever something opposes it, it will take an easier route. Yun po yung karakter ng tubig. Ganun din po, ang tubig, kung naglagay ka sa isang baso, tapos nilagay mo sa isang pang baso na kung saan iba yung forma, it will take its shape. So meaning, makikiayon ito sa kanyang environment. Yun po, yung character or properties ng isang tubig. Maganda po ba ito? We know that
water signifies life. Life po siya. Buhay. Pero at this point, negative po siya. Let us not be unstable as water. If we find someone, kung meron po tayong kakilala which is unstable, ano pong gagawin natin kaya? Ano kayang gagawin natin? Meron tayong kakilala na unstable. Unstable ang kanyang pag-iisip, ang kanyang pag-uugali. Ano po kaya ang gagawin natin? Lagi ba tayo nakadikit sa kanya? Lagi po ba tayo nakadikit sa kanya? Hindi po, di ba? Lalayuan natin siya. Lalayuan natin siya. Because, why? You find that person, that someone to be undependable. You cannot depend on that someone. Sinabi na, pinag-usapan ninyo na dito kayo sa oras na ito, sa lugar na ito, wala siya. Next time, di ba? Bahala ka sa buhay mo dyan. Hindi ka dependable eh. Noon nga, di ba, lagi natin sinasabi, yung isang salita natin, palabra de honor natin, napakahalaga. So kung siya, hindi siya dependable, for sure, we will use all our power just to hindi siya makasama or whatever. Hindi po ba? Hindi siya kasi dependable. And we know it has a bigger scope kung iisa-isayin pa natin. Marami tayong maibibigay na example. And so, let us minimize yung scope na ito. Ituloy natin sa 1 Corinthians 15:58b. Ang sabi po dito, kung tutuloy po natin, always give yourself fully to the works of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Bakit daw, ano ang ano natin? We will stand firm, unmovable sa works ng ating Panginoon. Doon na lamang tayo mag-focus sa works ng ating Panginoon. Ano po ba yung mga works ng ating Panginoon? Alam ba natin? Yung works natin, alam natin for sure. Pero yung mga gawain ng Lord, alam ba natin? Worship service, Bible studies, PM, private praying, quiet times. Ito yung mga works ng ating Panginoon sa atin, maging sa kanyang simbahan, of course. And so, dito tayo mag-focus. So, ang sabi is to be stable. Ang challenge sa atin ng ating Panginoon, maging stable tayo sa kanyang mga gawain. People that starts a church, then quit, they are unstable as water. People that start to be in a ministry, then quit, unstable as water. People who start to have a prayerful life, to start attending Bible studies, then quit, unstable as water. Sa mga bago, new attendees, so hindi sila nakaligtas, then quit, they are unstable as water. Ibig sabihin, yung mga tao na kung saan on and off, they are unstable as water and they will not excel. Hayaan na po natin sa mga switch yung on and off. Yun talaga yung function nila eh. But hindi dapat tayo nagpa-function as on and off. So sa mga
leader, ang challenge sa atin, be firm. Be still. Alam niyo po, sa pagiging leader, napakaraming pong pressure. Sa loob at labas. At mismo ako na experience ko rin yan. I have a fair share of that. And sometimes, dumarating ka rin sa punto na kung saan, Lord, I am inadequate. Lord, I am unworthy. But don't let that things para hindi ka maging stable sa paanan ng ating Panginoon. But be a challenge. Yung inadequacy natin, to tell you the truth, kung minsan po, merong time na kung saan hindi talaga ako, ayoko Lord, parang against ako or may resistance. But patuloy lang sa pag-aaral, talaga napakahalaga to having a prayerful life, or sa PN, yung Bible studies ng mga ginagawa natin, mas regenerate ko, nare-recharge ka spiritually. Kaya naman napakahalaga po. Napakahalaga ng mga bagay na ito. Sa mga taong nasa ministry, especially now, na maraming bago sa worship team. Diba, ilan ba sila? Marami rin sila. The challenge of our Lord is not to be unstable, but be steadfast. Kapag napasok po kayo sa ministry, it is a privilege. A privilege coming from the Lord, na kung saan gagamitin kayo yung gift na ibinigay niya sa atin, sa inyo, para maibalik yung pinakamataas na pananambahan sa Kanya. Dapat hindi maging burden ito sa ating mga buhay. Kung nasimulan po natin to be prayerful, mga Bible studies, magpatuloy po tayo. Huwag po tayong manghihinawa. And so this is the challenge of God. Maging ang mga bago. So yung mga bago, we always pray na patuloy na dumalo upang lalong makilala pa ang ating Panginoon. Mas mag-grasp pa natin knowing God, knowing Jesus. And so this is the challenge of God to each and every one of us. Be stable, be consistent, steadfast, unmovable sa kanya-kanyang ministry, sa church, sa ating buhay Kristiyano. Why? Ang sabi po sa Ephesians 4:14, ito po yung resulta. As a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness and deceitful scheming. Patuloy po tayo lagi na magamit sa paanan ng ating Panginoon. And so, kung titignan po natin yung prophecy na ito na ibinigay kay Ruben, na fulfill po siya. Pag binasa po natin yung Numbers 1:21 at in Numbers 26:7, meron pong nangyaring dalawang census na binanggit sa mga verses na iyan. Numbers 1, chapter 1 verse 21, and in Numbers chapter 26 verse 7. Makikita natin doon na binanggit ang census sa tribe of Reuben, 46,500. So ganun sila karami. And then in second census, 43,730 na lamang yung numbers
ng tribe ni Reuben. So nabawasan pa sila ng 2,770 against the first census. So what happened? Nagkakaroon na nga po ng katuparan yung prophecy ni Jacob sa kanyang anak na si Reuben. While other tribe, they are increasing. Ito naman tribe of Reuben, decreasing naman sila. At alam naman natin how fast they increase. Napakabilis. Natatakot nga yung mga kalapit nilang mga nation, di po ba? Sa bilis ng pagdami ng mga Israelites. So nagkaroon ng katuparan yung prophecy sa tribe of Reuben. At ano ba yung prophecy niya? You are unstable as water, you will not excel. We can say that Reuben tribe was dying. It had the sentence of death upon it. There was nothing that Reuben or his descendant could do to help themselves. At makikita rin po natin sa mga pag-aaral na wala pong lumabas mula sa tribo ni Reuben na hari, na priest. Para silang parang lowest tribe sila kung tutuusin. Walang hari, walang priest, walang mga namumuno. Maging yung lugar na kung saan na binigay sa kanila, yung kinuha nila, halos nasa gilid na eh. Nasa gilid na. Katulad po natin, kapag po tayo ay nagkakasala, we are like dying. At alam po naman po natin yung sinasabi sa Romans 6:23. For the wages of sin is death. Because we have no honor, our life is like parang patay, walang halaga. Ang kagandahan po sa kwento ng tribe ni Reuben, meron pang isang nag-prophesy sa kanila. At hindi ito hinayaan na mamatay na lamang, na mahinto na lamang yung kanyang tribe. There is someone who intercede. And who is that? Pag binasa po natin yan sa Deuteronomy 33:6, ang sabi po noon, tao na yun, let Reuben live and not die, and let not his men be few. And who is that? Moses. Si Moses po. And who is Moses? Moses is a picture of Christ as our great mediator. Moses is yung tinatawag na antitype of Christ. When we say antitype, di po siya negative, ha? Ibig sabihin, Moses is the foreshadow of the coming Christ. Kung ano po yung ginawa ni Moses, yun mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Antitype po siya ng ating Panginoon. Foreshadow of our Lord Jesus Christ. And what is that He do? Naging mediator po siya. Para yung dying tribe of Reuben muli ay sumagana. And so Moses is a picture of Christ as our great mediator. And number 3 lesson na itinuturo po sa atin is the amazing grace of God. Sabi natin, di ba, ang kasalanan, anong binubunga? Kamatayan. Pero again, kapag tinuloy po natin,
yung verse na iyon, at the gift of life, diba? Nasa ating Panginoon. When we accept, yun ang ibinibigay ng ating Panginoon. Like Reuben, every one of us, every man, woman, boy, girl, is born with sentence of death upon them. Ang sabi po yan sa Romans 3:23, sa Romans 5:12, at yung binanggit natin kanina. Alam po natin yung kahantungan natin kapag wala po tayo Kristo. And like Reuben, we need a mediator to stand in the gap and intercede on our behalf. Ang sabi po sa 1 Timothy 2:5-6, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time. Hindi po ang ating Mama Mary ang mediator, ang mediatrix. Very clear po ang sinasabi dito is ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang mediator between man and God. Hindi rin po ang mga santo. Lalong hindi sila. Lately, merong kinanonize. We know, alam natin yan. Mother Teresa of Calcutta. Kung ano man Saint, yung kanyang patron, pinipatronize, siguro pagtulong sa kapwa, patron saint of sa pagtulong. Mali po yun. Napakaliwanag na sinabi sa 1 Timothy 2:5-6. Nag-iisang mediator natin ay ang ating Panginoon. At sinabi rin sa 1 Timothy 1:15, Christ Jesus came to save the sinner. Ang sabi diyan, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners. Ang sabi nga ni Paul, of whom I am the worst. So makikita po natin yung future ng tribe ni Reuben na bago po. Because of a mediator. Kung maaaring kung sa mga oras na ito, we are like Reuben, dapat in the future, hindi na tayo unstable as the waters, but stable, consistent, na steadfast, just like our Lord Jesus Christ. Pag binasa po natin yung Revelation 7:5, makikita po natin yung tribe of Reuben binanggit yung sa 12,000 Jews na may iwan. In Ezekiel 48:6, sa millennial reign ng ating Panginoon, binanggit din yung tribe of Reuben. Even in Revelation 21:12, binanggit din yung pangalan ni Reuben as the 12 names of Israel that appears in the gates of heaven. So certainly, hindi po namatay ang tribe ni Reuben. Ito po yung kagandahan kasi sa ating Panginoon. Sa mga pag-aaral na aming ginawa, makikita po natin na yung tao, pabulusok talaga eh. Pero ganun na lamang yung pagmamahal ng Panginoon eh. Gagawa siya ng kapamaraanan. He will work in mysterious ways. He will work in mysterious ways. Hindi niya babaliin ang kanyang salita. Kaya naman, ang sabi sa Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. That is the amazing grace ng ating Panginoon. Pambulusok tayo, pero ganun na lamang ang pagmamahal ng ating Panginoon. Iniligtas po
tayo. And so, in conclusion po mga kapatid, the lesson from the life of Reuben, 1, the warning, do not dabble with sin. Huwag po natin maliitin yung sin na ginagawa or gagawin natin. 2, ang challenge po sa ating bawat isa, especially yung nasa mga ministry, be stable, consistent, it's steadfast, unmovable. Give ourselves fully in the work of the Lord. 3, it shows the amazing grace of God.